Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin po tayo sa ating isa pang social media platform, ang Informador FB page. Mga kabunyog, itong aking bagong social media platform na to, dito nagdi-discuss ako ng medyo hindi lang isang topic, mga tatlo. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss natin. So medyo mahaba-haba ito. Kaya huwag kayong aalis, ha? Pusin nyo itong talakayan natin. Maganda tong mga topics ko ngayon. Ha? Una na topic natin, itong kinakalat ng mga DDS, si Kiko Barsaga, pati si Sasro Gandusasot, itong mga DDS ngayon, ang pinag-uusapan, paghihiwalay ng Mindanao. Tawagin nating Mindanao DDS Republic. Anong masasabi natin dito? Ang pangalawa, itong si Yussi Claire Castro. Tama tong comment niya kay Magalong eh. Hindi naman dininay ni Magalong na hindi naman dininay yung tungkol sa dininay niya yung ko. Dininay niya. Wala naman daw ko. Pero hindi niya dininay na totoo ba na open siya doon sa pamumuno doon sa civilian ay sa military junta kung mabubuo ito. Hindi niya dininay. Tama pag-usapan nga natin 'yan. O ito sa pagdinig ng DPWH budget doon sa Senado, nagpapalusot na naman si Joel Villanueva. Ilinaw na niya lang daw, hindi naman daw siya sangkot diyan sa mga anomalya sa flood control. Paulit-ulit naman si Joel Villanueva niyan. Maganda ka na lang ng depensa mo niyan, Joel. Anyway, sige, pag-usapan natin itong mga topics na ito. Una, itong tungkol sa Mindanao, tawagin nating Mindanao DDS Republic. Iba na naman ngayon ang tono ni Barsaga. May iba na naman siya ngayon na may iba na naman na sinasabi. Matapos yung pumalpak niyang rally doon sa Forbes Park, yung papasukin ang Forbes Park. O ngayon, ang panawagan naman ni Barsaga, Mindanao. Sabi ni Barsaga, yung Mindanao daw, kaya daw sana niya na umunlad na tulad ng Singapore. Sabi ni Barsaga. Kaya lang dahil daw sa mga corrupt na politiko ng NCR o ng National Capital Region o ng Manila, kaya daw naghihirap ang mamamayan ng Mindanao. Pero kung sa yaman daw ng Mindanao, kaya daw umunlad ng Mindanao na parang Singapore. Sos naman. Alam nyo, ang ginagalit na naman ito, ginagatungan na naman ito nila Barsaga, ang mga Mindanaoans. Dahil nga dito sa ito, sa mga anomalya sa flood control, parang pinapalabas nila na grabe ang korupsyon sa Pilipinas, kaya yung Mindanao hindi umuunlad. Ang nanginginabang lang sa mga yaman ng Pilipinas ay yung mga politiko ng NCR, ng Metro Manila o ng Luzon. Kaya parang sinasabi niya na rin na kung ang Mindanao ay maghihiwalay, uunlad ito. Hindi niya lang masabi, pero yun yung yun yung ini-insinuate, no? Yun, tama, yun yung ini-insinuate nito ni Barsaga. Inuudyo na naman ito ang mga taga Mindanao na magalit sa Manila o sa Luzon. Ano ito itong mga DDS na to, kung ano-ano na lang ang mga propagandang kinakalat, mga narratives na kinakalat. Sa mga nangyayaring ito dito sa anomalya sa flood control, masyado nilang sinasamantala ito, ginagalit ang mga tao, lalo na ang Mindanao. Ano naman ang ang Mindanao, kaya hindi umuunlad yan dahil sa mga politiko rin dyan. Sino bang mga politiko dyan? Sa Davao City, sinong politiko dyan? Dynasty dyan? Di Duterte? Kaya hindi umuunlad ang Mindanao. Sila Pantaleon Alvarez din dyan, ang mga politiko sa Davao. Yan yun, sila Ungab. Kahit naman yung mga politiko ng Mindanao, corrupt din eh. Hindi lang naman sa Luzon ang corrupt, hindi lang naman sa NCR.
kahit naman yung mga politiko ng Mindanao, kurakot din, corrupt. O, ano rin dyan, political dynasty rin dyan. O, ang mga Duterte, political dynasty yan dyan sa Davao City. O, yan yung dahilan bakit hindi umuunlad ang Mindanao. Huwag niyang isisisi. Alam niyo itong si Barsaga, gustong galitin yung mga taga Mindanao kasi mananawagan na naman sila ng mga rally-rally. Mananawagan na naman sila ng people power na naman. Oh, ngayon dati doon sila sa doon ang narrative nito ni Barsaga doon sa Forbes Park. Ngayon naman Mindanao naman ang ginagatungan. Mindanao naman ang inuudyukan. Kasi alam niya na ang Mindanao, o syempre kiniklaim ng Duterte na malakas sila doon. O, ginagatungan ngayon ni Barsaga at ng mga DDS ang Mindanao na lalong magalit sa gobyerno. Pero hindi naman susuportahan ng mamamayan ng Mindanao ang paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Hindi naman, ito naman mga DDS na ito ang nag-uudyok niyan. Dati si Duterte yan at saka si Pantaleon Alvarez. O ngayon dahil wala na, nakakulong na si Duterte. Si Alvarez naman natakot din, nakakasuhan siya ng Ethics Committee. O, nung bukang bibigyan ni Pantaleon Alvarez, winarningan siya. Kapag paulit-ulit kanyang panawagan mo ng paghihiwalay ng Mindanao, parang Mindanao Independence Movement, ididisiplina siya ng Ethics Committee. Ngayon na naman, ito na naman si Barsaga. At nakita ko, si Sasrugando Sasot, DDS din yan, may post din na ganon. Tungkol din tungkol daw sa Mindanao. Pag umiwalay daw ang Mindanao, maghihirap daw ang Luzon. Sus naman. Ang Luzon mas maunlad sa Mindanao. Ang taxes, ang buwis na binabayaran ng mga taga Luzon, lalo na sa BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, hirap na hirap diyan ang mga probinsya. O, sinong nagsusubsidize niyan? Yung mga IRA niyan. Ang mga proyekto diyan. Galing yan sa buwis ng ang mas malaking buwis at ang mas malaking nagko-contribute sa revenue ay ang Luzon. Ang Luzon at ang Visayas. Sa katunayan, kumbaga yung buwis na galing sa malaking bahagi galing sa Luzon at NCR, ginagamit yan na makadagdag sa kakulangan ng pondo ng Mindanao. Kasi ang Mindanao napaka-atrasado. Paano ngayon sinasabi ni Barsaga na kaya ito ni Sasrugando Sasot na ang bumubuhay ng Luzon at ng Visayas ay Mindanao? Ang bumubuhay ng Pilipinas ay Mindanao? Saka hindi dapat iniisip ng ganun. Hindi dapat iniisip ang Luzon naman, hindi naman nag-iisip ng ganun ng Luzon. Kahit na yung kita ng Luzon ay sinusubsidize ang Mindanao, sinasalo ang Mindanao dahil nga hirap ito, hindi naman nagrereklamo ang Luzon sa ganyan. Tapos itong mga DDS na to, inuudyukan ang Mindanao na magalit sa gobyerno. Inuudyukan yung paghihiwalay ng Mindanao. Dapat idagdag ito doon sa kaso na kinakaharap ni Barsaga sa Ethics Complaint Committee. Ito na naman, bago na naman itong bagay na dapat panagutan ni congressman ka, dapat paanuhin mo, itaguyod mo na maging cohesive, matibay ang pagkakaisa ng buong Republika ng Pilipinas. Hindi yung congressman ka, nang gagatong ka pa, nang uudyo ka pa, ng parang paghihiwalay ng Mindanao. Dapat na talagang madisiplina ng Ethics Committee itong si Barsaga. Dagdag na naman ito sa pananagutan niya. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol dito kay Magalong. Di ba lumabas yung issue na itong si Magalong ay di umano nilapitan ng mga retiradong opisyal ng militar at inalok na pamunuan o maging bahagi ng military junta.
Kasi kung nagtagumpay yung mga rally ng mga DDS, yung magulong rally ng mga DDS noong September 21, 'di ba nanawagan sila, nagrally pa sila doon sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Nananawagan sila doon ng withdrawal of support ng military at ng PNP. Magwi-withdraw ng support kay Marcos. Kung nagtagumpay daw 'yon, itong mga retired na military at PNP officials, yung mga supporters nila, ang itatayo nila ay isang transition council na parang civilian military junta, o kaya military junta dahil mas karamihan dito mga military. Ngayon, di umano naging bukas itong si Mayor Magalong diyan sa ideya na maging bahagi siya o pamunuan pa niya ng nasabing military junta. Nang in-interview si Magalong diyan at kinonfronta siya tungkol diyan, ang ano ni Magalong diyan, sabi niya, walang coup. Walang coup. Kaya hindi totoo na mayroong coup. Pero hindi niya naman dininay na hindi niya dininay na kung inalok nga ba siya o hindi. Hindi. Hindi siya nag-comment doon. Ang sabi niya lang, walang coup. Hindi totoo yung coup. Ang sabi niya, mayroong disgusto ang mga military. Lalo na yung mga retired. Kahit yung mga junior na officers na discontented sila, discontented sila sa nangyayari na korupsyon, no? Yun yung nila ng sabi ni Magalong. Hindi niya dininayan na mayroong ganon. Sabi niya, totoo na mayroong discontent, pero wala naman daw ko. Kaya lang, ang tanong dito, doon sa issue na sinabi sa kanya, papamunuan niya ba ang nasabing military junta o civilian military junta. Hindi niya naman dininay yun eh. Tama itong comment ni Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi niya, tinutukoy si Mayor Magalong, na deny itong di umano siya yung pipiliin if ever magkakaroon ng civilian military junta. Wala siyang denial. So ang tanong kay Magalong dito, may katotohanan kaya ito? Kumbaga, dapat kasi categorically dinideny niya yon, hindi niya dininay eh. Ang dininay niya lang na hindi totoo na may planong coup. Pero hindi niya dininay na inalok nga siya, hindi niya rin dininay na hindi niya ito tinanggap. Hindi niya ito tinanggap at hindi siya payag sa ganung idea. Ang tanong ngayon, talaga bang open siya sa idea na pamunuan yung civilian military kung nagtagumpay ito? Yan yung dapat sagutin ni Magalong. Kasi mainit na naman yung issue na yan ngayon kasi malapit na naman ang November 30. Marami na namang mga protesta ang gagawin. Sigurado dahil palapit ang November 30, mas maraming tao ang lalahok dito sa gagawing mga protesta. Sasakayan na naman ito ng mga grupo at mga pwersa na nagtutulak ng kanilang agenda. Isa dyan sa agendang tinutulak itong pagbubuo ng di umano civilian military junta. Ang tanong ngayon, dahil mainit na naman itong issue ng posibleng pag-destabilize ng gobyerno, kaya nga ang nakikita natin ngayon, itong ginagawa ng AFP na sabi ng AFP, pinag-iisipan nilang tanggalan ng pensyon, yung mga retired na mga officials. Bahagi na yan ng paghahanda ng AFP na wag nang masyadong kasi pinabuelo yung mga retired na mga military officers na magko-comment, manawagan ng mga protesta hanggang sa pag-withdraw ng military support kung kinakailangan. Para mapigilan yan, mayroong proposal ngayon ang AFP na tanggalan ng pensyon ang mga retired na mga military officers na masasangkot sa fake news at sa sedition. Ngayon, sa bahagi naman ni Magalong,
sigurado kukumprontahin siya nito. Yan, sinabi na nga ni Yussi Claire Castro na hindi dininay ni Magalong. So dapat sagutin ni Magalong yan. Totoo ba yon? Kasi ang sinagot niya lang, kung mayroon nga bang ko o wala. O, ang sabi ni Magalong, wala. Pero sinabi niya mayroong diskontentado na mga retired military, PNP officers at saka junior officers na active service. Pero doon sa tanong, talaga bang linapitan ka, kinausap ka, at inopen sa'yo na ikaw yung mamuno sa civilian military junta? At sinabing bukas ka, hindi niya yun dininay. Kaya ano ito, dapat masagot din ito ni Mayor Magalong. Ano bang katotohanan dyan? Anyway, last topic natin mga kabunyog, mga kabayan. Nagpapalusot na naman si Joel Villanueva sa pagdinig kanina ng Senate, ng Senado tungkol sa budget ng DPWH. Itong si Joel Villanueva ay si Joel Villanueva, sabi ni Joel Villanueva, wala siyang inuulit niya daw. Sabi niya, uulitin ko po, wala po akong kinalaman dito sa flood control na ito. O kasi nga, syempre, ang pinag-usapan sa hearing kanina, budget ng DPWH. Kung ngayon, naglitaniya na naman si Joel Villanueva, ang haba na naman ng pinagsasabi. Ang sabi niya, inuulit niya, siya ay kontra sa flood control projects na walang master plan. Kaya hindi daw siya talaga involved dyan sa flood control na. Paulit-ulit na niyan si Joel Villanueva. Noong October 18, 47th anniversary ng kanilang sekta ng relihiyon, yung Jesus is Lord, ginamit na rin ni Joel Villanueva yung kanilang pagsamba, yung kanilang anniversary ng kanilang sekta. Sa halip na religious yung religyoso yung aktibidad, nalipat sa pagiging politika. Pati yung kanyang ama na si Eddie Villanueva ay na rin, flood control din ang topic. Binasalamatan niya si Ruben Padilla at si Bato de la Rosa na salamat daw sa pagtatanggol sa kanyang anak tungkol sa issue ng mga anomalya sa flood control. Ito namang si Joel Villanueva, nung rally ng kanilang yung anniversary ng kanilang sekta ng relihiyon, ginamit din yung nag-grant tungkol din sa flood control na naman. May PowerPoint presentation pa siya. Tapos kanina na naman, sa pagdinig na naman ng DPWH, ulit-ulit na naman si Joel Villanueva. Ang dapat na gawin niya, maghanda na lang siya ng depensa niya. Paghandaan niya na yan. Ang problema kasi, kung matuloy talaga yung kaso niya, na malaki ang posibilidad na oo, pag lumabas ang arrest warrant, ayun, pinakita na ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya, pinakita na yung magiging kulungan nila kaya kung makakasuhan sila nila Escudero, sila nila Jinggoy, kung makakasuhan sila Joel Villanueva, yun ang magiging kulungan nila, yung BJMP detention facility sa Barangay Payata sa Quezon City. Doon sila, hindi raw kasi bibigyan ng special treatment. Ang dami nila. Sabi sa ombudsman mga 200 katao ang makakasuhan. At pag nakasuhan yan, kaagad-agad yan maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, o ang mangyayari diyan, makukulong sila doon. Posible makakasama yan sila Joel Villanueva. Kaya ngayon, si Villanueva, yung kanilang pagsamba ginamit na platform, ito na namang hearing ng Senado, ginamit niya na naman. Pero ang sinasabi lang naman lagi ni Joel Villanueva, wala siyang alam. Wala siyang alam sa wala siyang alam sa gagawing sa ginawa na yon na flood control daw. Ang sinisisi niya pa nga, yung DPWH daw at saka yung DBM. Bakit daw linagyan ng flood control projects at ginamit ang pangalan niya, hindi niya naman daw alam yon.
Ang ginagamit niyang patunay, yung ano, yung kahit daw yung mga official ng DPWH, si Alcantara, hindi naman daw sinabi na siya ang nag-propose ng flood control na yon. Ginamit lang ang pangalan niya, parang sinet up siya. Ha? Pero ang malinaw diyan, tumanggap ka ng kickback. Tumanggap ka ng kickback. Oh, hinatid mismo ni Alcantara. Siya mismo ang tao mo si Alcantara eh. Tapos sabi ni Alcantara, hinatid niya mismo 'yun. Hinatid niya mismo. Oh. Kaya kahit pa sabihin mong ang rine-request kasi originally ni Villanueva daw, multipurpose, 1.2 billion pesos ang halaga. Yun ang rine-request niyang pondo sa DPWH. Ang ginawa ng DPWH, ginawa ng paraan paano siya pagbibigyan. Ay dahil walang pondo sa multipurpose, ang binigay sa kanya flood control kasi yun ang may pondo. At yun yata yung madaling i-implement o gawa ng paraan nila Bernardo, nila Alcantara. O ngayon, hindi daw kaya yung 1.2 billion na hinihingi ni Villanueva. Kaya ang binigay 600 million lang. Kinuha saan program funds. Pero dahil mayroon siyang 600 million, binigyan siya ng kickback dahil doon. Binigay pa rin. Oh, kaya ibig sabihin, bakit siya humihingi ng 1.2 billion na proyekto? Eh kasi may kickback 'yon. Pero ang binigay sa kanya 600 million, hindi kinayang i-produce yung 1.2 billion. Hindi multipurpose ang ginawa, flood control. Pero yung kickback binigay pa rin sa kanya at tinanggap. Dinala dun sa lugar ni Joel mismo ayon kay Alcantara. Kaya ito paulit-ulit na wala daw siyang programang flood control. Oo, pero tinanggap ng kanyang tao, yung tao niya, yung komisyon, yung kickback na dala-dala ni Alcantara. Sinabi mismo yan ni Alcantara sa pagdinig ng Senado. Yun ang malinaw doon. Yun ang dipinsahan niya dapat. Kaya wag na siyang kung ano-anong ginagamit, yung pagsamba, ginamit, yung hearing ng DPWH, ginamit. Wag na. Nag-aano ka lang, lumalabas lang parang sirang plaka. Idipinsa mo na lang ang sarili mo sa mga kasong isasampa sa iyo. Yan.